Hello, lahat ba tayo naka-recover na sa nangyayari ng isang araw? Para bang kagagaling lang sa sakit ng karamihan. Tapos lalong naglalabasan yung mga video na kasi nung unang gabi kasi gabi dito noon. Na nakikita namin yung mga video, pero the next night lumabas yung more videos na parang hindi mo akalaing nangyayari. It's still shocking, kumbaga. Kita natin lahat kung paano hinahawakan yung abogado ni PRRD. Kaya parang hindi matiis nung ni Hanilet na gawin yun sa abogado. Parang hinawakan yung pulis na wag yung hawakan yung lawyer daw. Ngayon nag-react yung anak naman dahil hinawakan yung nanay niya ng mga sundalo, at yung isa pang personal alalay ni PRRD inilayo sa kanya, nilayo. In the first place, hindi pa malinaw sa atin kung merong warrant of arrest, kasi sabi ng Malacanang nung in-interview sila, meron daw. Ipopost daw nila, papakita nila, pero wala naman talagang pinakita. May nakita ba kayo? Ako wala akong nakita. And then sabi doon sa itong altercation nito, yung pinipilit na ang pamilya ni PRRD na ilalabas sila. Yung before that, nagpakita daw ng warrant si Torre na nandun sa cellphone niya, yun ang pinakita. Ganon. Imagine yun. Ito yung warrant ko. Papaaninag sa inyo. Ito yung warrant ko. Warrant of arrest. Kahit sa panaginip, hindi mo akalain mangyayari ito sa kanya. Kaya galit na galit yung si Kitty kasi minura niya, sinabi niya mawala kay utang na loob. Kasi alam natin lahat, tinaas ni PRRD yung moral ng mga kasundaluhan, kapulisan. Tutuwa silang lahat. Dinobling sweldo. Binigyan ng scholarship ng mga anak. May iba pang mga benefits, maraming binigay sa kanila, maraming pakinabang. Kahit tanungin mo yung mga pulis na hindi lang sila nagsasalita. Kasi hati yung ng mga kapulisan eh. Meron silang tungkulin sa umunod sa order sa kanila. At the same time, yung moral obligation din nila dahil sa outtaking nila, dapat, di ba, dinidepensa nila ay ang ating konstitusyon, ang buong Pilipinas, ang mamamayan. Pero hindi yun na nangyari. Akalain nyo ba na si PRRD ang pinakamaraming boto kasama nung Vice President natin gaganituhin? At the same time, nakaupo yung anak niya is kasalukuyang Vice President. Kung nagawa nila ito sa ganitong klaseng pamilya na kilala, may impluwensya, may nagawa sa bayan, paano pa doon sa mga katulad natin na
walang ganong klaseng puwersa, walang ganong klaseng impluensya. Para tayong mga kakaning itik na ganito lang. Kaya nakakatakot, hindi ba? Ang pinaka-latest na news, maraming pulis tsaka sundalo nag-resign dahil hindi na nila masikmura. Napakababa ng tingin ngayon sa sundalo at kapulisan. Ang sundalo hindi nga kumibo. Ang nagpalabas lang ng statement na panood ko is yung professional daw sila sa pagtatrabaho, gagawin nila yung trabaho nila. Pero nung nilabas sa pilitan, isinakay sa eroplano yung pamilya. Sabi hindi daw sa pilitan, pero lumalabas ngayon yung mga additional videos na talagang nagkapwersahan sila. Hinila yung abogado, tapos maraming gulo na hindi mo akalain mangyayari. Buti na lang lahat ng tao mayroong camera. Kasi I'm sure mga nag-video nito, mga pulis din naisimple nila yung pag bibideo nito. Nailabas nila yung mga iba-ibang angulo yung mga lumabas Kasi syempre hindi nila masikmura yung ginagawa. Meron pang nakuna na umiiyak sila. Naiiyak sila, hindi sila makatingin. Mga talagang nakayuko sila, tinatago nila yung mukha nila. Ang hirap isipin nangyari yun. Nakakalungkot. Ngayon parang pakiwari ko ba, may binat ang sambayanan May mga iba dyan natutuwa. Natutuwa sila. May nakausap nga ako kanina umaga. Sabi nila, sabihin na natin hindi sila maka-Duterte. Sabihin na natin ganon. Natutuwa pa sila na ganon yung nangyari dito sa pamilya. Biro mo. Ginawa nila na mabuti ang bansa. Naramdaman natin ang safety sa kalsada. Nawala yung mga sinasaksak, manakawan lang ng cellphone, yung namamatay na lang, mga call center agents. Nung si Digong ang namuno, hindi mga nagtatrabahong mga taong namamatay, kundi mga addict, pusher, at saka mga assets. Oo, totoo, may mga casualties, may mga collateral damage, pero nag-declare siya ng war on drugs Kasi ang mga drug pushers, drug lord, drug addicts, hindi ang hirap iyan sa kanila dahil kahit explain ng maganda sa mga taong ito na natutuwa sa nangyari sa kila Duterte, kila PRRD, kahit anong explain mo, dahil talagang sarado sila, dahil bitter sila, ganun. Kaya tignan natin mga background ng mga nagsasabi, nagkukala mong abogado, etc. na hindi daw yung member ng ICC is mawala na daw membership, meron pa rin daw jurisdiction. Kumbaga yung mga jurisdiction pinag-uusapan nila, in the first place wala namang warrant na pinakita. Tapos napupunta dun sa jurisdiction ng usapan. Tapos sinabi ni dating justice ba yon, sabi nila pagka nandun na daw sa ICC, wala nang jurisdiction ang korte ng Pilipinas para maipabalik si PRRD. Okay, walang jurisdiction. Pero nung nasa Pilipinas pa ba si PRRD, may jurisdiction sila sa atin? Ang problema kasi, ibinigay talaga sila, tinrabaho talaga nila. Tinrabaho nila maibigay si PRRD sa kanila. At isang nakakasuka pang pangyayari, yung si Remulla, dahil si DILG, tinanong, ba't hindi daw nakasama yung Kasi noong unang interview sa kanya, sinabi niya, merong doktor, merong kamag-anak na pamilyang sasama. Tapos nung bandang huling interview sa kanya, tumatawa pa siya. Hindi daw nakasama yung doktor, hindi kasama yung nurse, hindi nakasama yung aide, yung abogado. Wala daw kasing visa. Kaya ngayon, kasi yung proseso niyan, di ba dapat nag-uusap yung bansa sa bansa, yung DFA natin, yung kanilang representative for foreign affairs.
Nilalatag niyan may visa dahil alam mong tatravel eh. Ginagawa tayong mga tanga mga kababayan, ginagawa tayong bobo, ginagawa tayong inutil na mga nila. Wala daw kasing visa, tumatawa pa siya. Kaya minumura siya ni Maharlika, galit na galit si Maharlika. Kasi maintindihan mo ba't sila minumura eh. Kasi sinaksak nila sa eroplano, siniksik nila doon, yung pala walang visa. So alam nila by tapos private plane. Alam nila pagdating doon hindi makakalabas ng eroplano 'yon. Siguro ang sinecure lang nila visa si PRRD lang. Kasi hawak nila siyempre foreign affairs. Kung makababa man doon si PRRD, may visa 'yon. Hindi naman siya pwedeng diplomatic dahil hindi na siya presidente. At isang malaking tanong, nag-layover sila sa Dubai. Kasi kahit sinong simpleng mamamayan na nagta-travel, pag sinabi mong layover, kaya layover, magta-transfer ka ng eroplano, di po ba? Lilipat ka. Kasi yung flight mo hanggang dito, yung flight mo may connecting flight, so may layover. Yung from to Dubai, mayroong eroplanong sasakyan mo from Dubai to your destination, yun yung layover. Dati sabi nila magpapagas, pero tumagal daw ng 6 hours. Tapos, kamukat-mukat mo bigla na lang si Midaldea, biglang lost, wala siyang alam kung nasa na si Digong. Kasi, hindi natin alam. Basta sinabi ni DILG, hindi daw pinalabas, hindi pinayagan dahil walang visa. Mga tanga ba sila para hindi i-secure yung ano? Ginagawa nila tayong tanga. Para bang sinabi, oops, walang visa. Kunyari, pinasama nila doon, pero alam nila at then hindi makakalabas. Dahil yung private yung eroplano, habang ikaw nasa eroplano, okay lang, lumanding kayo doon, may permit maglanding eroplano doon sa bansa na yun, pero yung mga tao, kung walang visa, hindi palalabasin ang eroplano yun para bumaba doon sa bansa na yun. Hanggang doon lang siya sa eroplano. Private yung eroplano. Private. So, well-planned. Well-planned yung ginawa nila. Magaling sila mag-isip. Dito abala ang isip ng gobyerno natin sa ganito. Kung paano sisirain yung hadlang sa kanilang political career. Kasi alam naman natin na malakas itong sila, ang mga Duterte. Alam natin yan. Gusto sila ng taong bayan. Gusto sila. Ako gusto ko sila. Si Kibuloy mananalo yun. Tapos parang wala pang jacket si PRRD, ang lamig dun sa pupuntahan nila. Yun lang sa eroplano, wala kang sweater, manginginig ka, sipunin ka eh. Sisipunin ka, lalo na yung ganong edad. Napaka-vulnerable ng mga edad na ganyan sa pulmonya. Konting lamig lang, mapupulmonya sila, sisipunin, tangkasuin. Ganon, ang hirap isipin. Nagawa nila yon. Ang hirap isipin kung paano nangyari yun. Nahihirapan ako. Nahihirapan ako hanggang ngayon. Aminin natin sa hindi, ang hirap. Hindi tayo makapaniwala. Hindi ka panipaniwala yun nangyari. Masyadong unbelievable. Unbelievable siya. Hindi ako makaget over hanggang ngayon. Pakiramdam ko the next morning, galing ako sa trangkaso. Sino mag-iisip na mangyayari yon? Sino sa palagay niyo makakapag-isip na pwede mangyari yon? Alam mo yung magnakaw ka. Dali lang. Listen to his plea. They will live here and give out of the country. He will be there for long. Ang hinihingi nila na Ikaw naman sir, parang naglulukuhan dito. Kamura-mura ng pamasahe kung daron.
Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Madali sabihin sa kanya na kamura-mura ng pamasahe. Alam natin may pamasahe mga tao na yan. Ang tanong yung Oh, wow. Okay na ba kayo? Okay na kayo? Pisa pa, pakinggan pa uli natin. Humane lang. Ito yung bago makapukpok bago niya sapukin yung isang pulis. Sino sa magulang itong si Kitty is ano to minor pa to I think minor pa siya. Sino sa ating mga magulang ang hindi makakagawa ng ganong aksyon? Buti nga pukpok lang yung inabot niya Cellphone ba yung pinukpok niya o yung wallet niya? Buti nga ganun lang inabot niya, hindi po ba pinaghihiwalay niya mag-ina. At kung magsalita si Torre, parang siya yung batas yung ginagawa niya yung mga bagay na yun. Ikaw naman sir, paano tayo naglulukuhan dito? Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Dalawang anak lang dito. Pabira ka naman. Yes sir. Pabira ka naman. Dalawang Sige. anak lang. Guys, alam niyo yung sino Pabira naman. na kausapin Sir, ako. sir, tingnan niyo yan. Huwag niyo dito sa timeline Sir, pabira ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Humane lang, sir. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang, Sandali lang. Nagmamakaawa sila. Biro nyo, nagmamakaawa sila. Humane lang. Maging makatao lang. Yun ang Buti nga, pukpok lang inabot niya Si PRD kaya hindi yan tumatayo. Ayaw niya rin bumigay siya. Dahil alam natin si PRD matapang yan. Pero sinasaalang-alang niya rin yung pamilya niya. Palagay ko kung mag-isa lang dyan si PRD, wala yung pamilya niya, abogado lang nandyan, tatayo yan Kahit pa paano, palagyan dahil matapang yan si PRD. Hindi yan takot sa ganyan. Hindi mo pwedeng isabihin na takot siya or ano. Kasi nanding pamilya niya, yung edad niya. Pero kung siya lang, kung wala yung pamilya niya, yung mag-ina, bibigay yan. Sinong hindi bibigay? Ilagay natin yung sitwasyon niya, sitwasyon natin. Ginawan mo ng magandang bagay yung mga taong nakapaligid na yan. Ginawan mo sila ng pabor. Ginawan mo ng mga para sa pamilya nila. Tinaas mo yung moral nila. Tapos ganito ay susukli sa'yo. Hindi sinusunod yung batas. Para na lang sa para na lang sa pagsunod. Yun lang hinihingi nila maging sundin nila yung batas, tapos maging makatao lang sila sa pagtrato dito. Yun lang hinihiling nito. Kalabisan bang hilingin yung ganon na yung karapatan nila ibigay, tapos humane lang. Hindi na siguro, it's not too much to ask siguro yung ganung bagay.
Kasi tao tong mga to at hindi karaniwang tao. Gumawa sila ng magandang bagay sa bansa. Kaya huwag tayong magtataka pagka nagkagulo sa ating bansa pag nagkagulo. Dahil sagad sa buto yung ginawa nila. Walang ay nako, hindi katanggap-tanggap yung ginawa nila. Kahit sang anggulo mo tignan, kahit bali-baligtarin mo. Tapos ngayon may mga interview sila na may mga interview naging special treatment daw ginawa nila kay PRD, pinaupo nila sa upo ng presidente. Yun ang sinabi ni Torre. Tapos meron silang interview sa Malacanang, 3 silang nag-i-interviewhan, si DILG, nandun si BBM, nandun sino pa ba yung isa? Ini-interview sila. Sila nag-i-interviewhan. Tapos siyempre salang-sala yung tanong para yung sagot maganda. Dahil napansin ba natin yung media nung pagka may press yung mga tanong ng media, hirap na hirap silang sagutin kasi napipilipit sila sa pagsagot. Gumagawa sila ng na yung image nila hindi masisira. Hirap na hirap sila, nakakaawa nga sa mga sagot nila eh. Alam mo yung Tutusin eh. And let's make it one point. After the Sa batas na pinapatupad Eto, mo, pakinggan natin which to. according to you is the law of ICC. Alright. According to the law of ICC, Torres at kayong mga sundalo at mga pulis dyan, dapat hinarap ninyo si Duterte sa competent judicial authority. Pero ang ginawa ninyo, inilagak niyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not of competent judicial authority. And Tama. competent judicial authority, again, kayong mga loyal sa Constitution, mga sundalong pulis, na kanino vested ang judicial powers Pilipinas. Nasa Villamor Air Base ba? Wala. Napakalinaw, hindi ba? Oh. So, sa makatiwid, ginago ninyo ang mga Pilipino. Ginagago ninyo ang mga sarili ninyo. Ginagago ninyo, kayong mga pulis at mga sundalo, ginagago ninyo ang mga anak ninyo at mga asawa ninyo at pamilya ninyo at ang susunod na henerasyon. Tama. Sumunod kayo sa kautusan ng bangag na hindi alam ang batas na dapat ay pinapatupad ninyo. Saan kayo ngayon loyal? Sa Constitution? O nasaan sa Constitution na tama yung ginawa ninyo? According to the Constitution, international law is part of the law of the land. Kayo nagsasabi, pinapatupad ninyo ang warrant of arrest ng ICC. Yes. Ergo, you are complying within. Teka, hindi pa nga nila pinapakita yung warrant of arrest. Hindi, sabi, ipopost daw nila, sabi ng Malacanang. Hindi pa nga nila pinapakita. The law of ICC dapat. Nag-comply ba kayo? No. Ba't hindi kayo nag-comply? Dahil hindi nyo alam ang batas. Is that an excuse? Ignorance of the law excuses no one. Oh, nagpagamit kayo kasi sa mga politiko. Ngayon, etong mangyayari dyan, mga sundalo, mga politiko, isip na kayo. The first defense of Duterte is the violation of Article 59.2. ICC ngayon ay mapupunta sa hotspot kasi malinaw na malinaw. Hindi hinarap si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Pag nagsalita ang ICC na okay lang na hindi iharap sa competent judicial authority,
ICC will be violating its own rule. Napakalinaw, this is ordinary meaning ng language principle. And this will be taken up. But I'm sure by the UN Security Council. Sino mga members ng, permanent members ng UN Security Council? China, Russia, US, France, UK. Well, maybe US, hindi natin alam kung anong magiging response. But Russia and China will definitely move to cancel the proceedings. So, at least. And na hindi hinarap si Duterte in front of a competent judicial authority ng Pilipinas. Ano? Sige nga, anong legal calisthenics ang gagawin ninyo? Article 59.2, pagka-aresto, dapat iharap sa competent judicial authority. Hinarap nyo ba sa competent judicial authority ng Pilipinas? No. Kitang-kita ito lahat ng Pilipino. Ay, nako. Digong, yung mga nandun sa Dahig kay Digong, you're going to be free there because your rights were not respected by the custodial state. You will. When you come back to the Philippines, take maybe airline associated with Russia or with China. Tapos dumuan ka dun sa safe na ruta. And then when you come back, finish what you started dito. Yung mga sundalo dyan at mga pulis, anong batas ang sinunod ninyo? Paki-justify sa Pilipino. According to the ICC statute, Article 59.2, pagka-aresto, iaharap nyo dapat sa competent judicial authority yung inaresto ninyo. Ginawa nyo ba? Bakit hindi nyo ginawa? Walang nag-inform sa inyo. Aba, ignorance of the law doesn't excuse anyone. You are no longer General pa yan. Sabi nga ni Torre nung gusto niyang kalad ka rin yung sila at PRD. Siya lang daw ang pinakamataas na ranking doon na magko-command. Siya ang masusunod. Kumbaga, ako na ang pinakamataas dito na rango. Sinabi niya, napanood ko yung video na nag-leak na yun na nakita ko na kung paano niya binabalasuba sila PRD. You were not operating under any law when you arrested Digong, dinala mo siya sa Villamor Air Base, at isinakay mo siya sa eroplano. Dahil ang procedure, arrest, iaharap sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan yung warrant, titingnan yung procedures in accordance with the law ng Pilipinas kung nag-comply. At ikatlo, doon magre-request si Digong ng interim release. Karapatan niya yun, nakalagay dito. Nirespeto nyo ba? Kayong mga sundalo at mga pulis, sinong nag-utos sa inyo para labagin mismo ang batas ng ICC? Duterte is still innocent. Yep, wala siyang kaso. He's not convicted. Pero tinrato ninyo siyang convicted. Tinrato nilang kriminal. Is that correct? Duterte will be returned. If alive, maybe itong mga taong to will have mercy. Kaya kayong mga taga Mindanao na nakikinig sa akin, naiintindihan niyo ba yung sinabi ko? Ginago ang kauna-unahang presidente ng Mindanao.
Malinaw ang nakaka-discuss ko dito. Very tight. Malinaw ang proceedings. Hindi ginawa. You all have the right to be angry because everything that happened is a fruit of a poisonous tree. Everything that happened has no legitimacy. Diba? Tama? Yung mga ano dyan, law professors. If something is a fruit of a poisonous tree, the proceedings leading to that something is what? Basic yan, di ba? Basic yan sa law. If something is a fruit of a poisonous tree, and what happens to the proceedings leading to the something? Void. Illegal. Not accordance to law. Parte ito ng law. Dapat hinirap nyo si Duterte in front of the competent judicial authority. Nakaligtaan. Either nakaligtaan nila dahil high or hindi nila binasa yung batas. Sa batas na pinapatupad mo, which according to you is the law of ICC. But according to the law of ICC, Torres, at kayong mga sundalo at mga pulis dyan, dapat hinarap ninyo si Duterte sa competent judicial authority. Pero ang ginawa ninyo, inilagak nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a venue of competent judicial authority. And competent judicial authority, again, kayong mga loyal sa Constitution, mga sundalo pulis, na kanino vested ang judicial powers Pilipinas. Nasa Villamor Air Base ba? Napakalinaw, hindi ba? Oh. So, sa makatiwid, ginago ninyo ang mga Pilipino. Ginagago ninyo ang mga sarili ninyo. Ginagago ninyo, kayong mga pulis at mga sundalo, ginagago ninyo mga anak ninyo at mga asawa ninyo at pamilya ninyo at ang susunod na henerasyon. Sumunod kayo sa kautusan ng bangag na hindi alam ang batas na dapat ay pinapalipan ninyo. Saan kayo ngayon loyal? Sa Constitution? O nasaan sa Constitution na tama yung ginawa ninyo? According to the Constitution, international law is part of the law of the land. Kayo nagsasabi, pinapatupad ninyo ang warrant of arrest ng ICC. Ergo, you are complying within the law of ICC. Dapat. Nag-comply ba kayo? No. Ba't hindi kayo nag-comply? Dahil hindi nyo alam ang batas. Is that an excuse? Ignorance of the law excuses no one. Oh, nagpagamit kayo kasi sa mga politiko. Ngayon, etong mangyayari dyan, mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip na kayo. The first defense of Duterte is the violation of Article 59.2. ICC ngayon ay mapupunta sa hotspot kasi malinaw na malinaw. Okay, maganda yung explain ni SAS ni Saso na yung about do sa hindi dapat dinala sa Villamor Air Base. Palakpakan natin si SAS sa kanyang effort na ipaliwanag sa atin ng malinaw na simple na madali maintindihan yung sitwasyon na ginawa ng ating mga magagaling na pulis. Palakpakan natin po siya. Yeah. Malinaw, hindi po ba na harap-harapan
nilapastangan nila yung batas, nilapastangan nila si PRRD, yung pamilya nito, yung mga abogado nito, yung karapatan ng mga abogado, karapatan ng inireklamo, hindi convicted, ni wala ngang kaso si Duterte sa ating korte. Kahit sa ang korte, wala siyang kaso. Merong inaakusa, pero hindi naman nila ma-prove. Sa madaling salita, wala siyang kaso. Kaya buo ang loob ni SAS na sinasabi niya na maibabalik sa Pilipinas si Duterte, at nagpapayo siya na magpa-escort siya dun sa Russian or sa Chinese na at umiba ng ruta, kasi I think sa ICC safe pa si PRRD kasi sumusunod sa human rights yung mga yon, di ba? Mas mahigpit ang rules nila, pinapatupad nila yung rules nila kaysa sa Pilipinas. Mas delikado buhay niya kung nasa Pilipinas yung harassment na dinanas niya nga yung mga bangungot na nangyari sa kanila. Kaya mas delikado sila kung sa Pilipinas sila . Pero tingnan natin, sana maibalik sa atin. At ang kaabang-abang po dyan, kung paano siya babalik sa Pilipinas, kung anong mangyayari at kung paano nila i-handle, paano siya haharapin. Magiging katulad na naman daw ba ni Ninoy na kailangan may mamatay para lang ang mga tao kumilos. Kung papansinin natin, walang nagharapang hayagan, naghihikayat na lumabas na kayo, ganito, ganon. Hindi katulad ni Maharlika, talagang tahasan niya sinasabi na kumilos na kayo, pumunta kayo sa Malacanang, magtipon-tipon kayo. Kaya abot-abot yung demanda ni Binibining Maharlika dahil sa mga niya. Pero hinahanga natin siya sa katapangan niya dahil nagagawa niya yon. Alam natin na tinatrabaho siya. Kaya wish na lang natin kay Maharlika na be safe and more power to her para maipagpatuloy niya yung mga ginagawa niya. Tayo nakikisawsaw lang naman tayo dito para makatulong dun sa mga oras na wala yung ibang vloggers. Panakitbutas lang tayo dito para mag-interpret nung parang version pangmasa lang. Nag-share lang tayo nung narinig natin na iniexplika ng mga taong may K na mag-explika, mga abogado, mga nag-aral sa batas, para maiparating natin sa iba pang hindi medyo naguguluhan sila dahil parang hindi sila pamilyar sa pinag-uusapan, hindi nila alam yung pinagsasabi na yung mga terminology na ginagamit, hindi nila basta. Kasi kung mag-i-explain mga abogado sa atin, English, di po ba? Hindi naman lahat mabilis makasunod sa usapang ganon. Kaya, eto tayo, nagko-contribute lang tayo ng oras para maikalat sa mga iba pang mamamayan na hindi nakakarinig ng ibang kinakalat na impormasyon ng mga ibang nagbablog. Tumutulong lang tayo, nagko-contribute lang tayo dito dahil sa ngayon ito lang magagawa natin, ikalat yung mga informasyon, ikalat yung mga dapat marinig ng mga tao para mamulat sila, magising sila, at sa pagboto at ang piliin nila yung taong alam nila na merong moral foundation sa pamilya. Wala tayong makikitang perpekto na kandidato. Lahat sila may maipupukol tayo. Pero please, wag nating iboto yung mga tumanda na sa Senado, tumanda na sa Kongreso, ngayon nangangako sila ng panibago, na ba't noon hindi lang naisip yung mga pangako nila? Nandun meron pang 14th month pay, Diyos ko. Kung ano na naman pinapangako nila. Ang iboboto natin ngayon yung main nagawa. Kaya nanalo si PRRD dahil maganda ang ginawa nila sa Davao. Kaya si Kibuloy mananalo dahil maganda ang ginawa nila. Marami silang bunga na kapakipanginabang sa mga tao. Yun yung mga iboto nating tao. Hindi, it's not about makakibuloy tayo o maka-PRD.
makabayan tayo. Dahil itong mga binabanggit natin tao, sila yung may ginawa para sa bayan. Kaya yung ini-endorso ng PDP, iboto natin. Meron lang yatang 10 doon. 12 yata ang kailangan natin. So, kailangan, yung mga hindi nila member, ipasok natin sa, yun ang ilagay natin, yung ibang may nagawa, tulad ni Congressman Busita, yan. May gagawin yan dahil may nagawa na yan. Hindi yan nangangako ngayon ng kung ano. Hindi siya na mabulaklak. Ang sinasabi niya lang kung ano yung nagawa niya at yung gagawin niya pa. Yun yung mga dapat nating iboto. Hindi yung, pag ako'y naupo, ganito gagawin ko. Yung papangako sa inyong lupa at langit. Huwag ganun. Huwag natin iboto yung mga ganun. Mga nambobola. Ang iboto natin yung may nagawa at alam natin yung pamilya may ginagawa at yung meron silang moral foundation. Importante po yan sa paglagay ng tao sa kapangyarihan dahil bibigyan natin sa kanilang kapangyarihan kaya yung bibigyan natin ng kapangyarihan siguraduhin natin karapat-dapat doon sa kapangyarihan yun. Yun lang po kaya more power at malinawan kaisipan natin. Hindi tayo makaganito, makaganon. Kaya tayo pumapanig sa Duterte dahil may nagawa sila, may napatunayan sila. Doon tayo sa mga taong may napatunayan. Huwag po natin kalimutan yan. Kaya palakpakan po natin yung mga taong may napatunayan na patuloy na kikilos para sa taong bayan. Gagawa sila ng mga pabor. Salamat po. Hanggang dito na lang muna at sa ulitin. God bless you. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.